Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May isang tao raw tayong makikilala na siya magpapaintindi sa atin ng salitang pagmamahal. Isang taong palagi mo noong nakakasama. Darating pa sa punto na yung taong yon minamahal mo na pala ng lubos nang hindi mo namamalayan. Kung minsan pa, akala natin pang matagalan na, pero may hangganan pala. Sa kwentong ating mapapakinggan ngayong araw, dito natin makikita na hindi lahat ng pag-ibig ay panghabang buhay. May pagkakataon na kahit mahal mo na talaga ang isang tao, kailangan mong palayain. Kailangan mo siyang pakawalan. Dear Brigada Love Lines, magandang araw po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sara, 24 years old, mula po sa San Jose City, Nueva Ecija. Heto po ako ngayon at nais kong ikwento sa inyo ang aking right love at the wrong time story. Nagsimula po ang lahat nang imbitahan ako ng kaibigan kong si Jillian na mag-join o sumali sa isang banda ng kanilang church. Hilig ko naman po talaga ang pagkanta noon pa. Kaya madali akong naengganyo ni Jillian na maging bahagi ng kanilang church. Uy! Sarah, di ba sumali ka sa The Voice Teens dati? Oo, bakit? Gusto sana kitang ma-invite sa church namin. Try mo lang sumama sa akin na magsimba. Tsaka, baka pwede rin na maging part ka ng banda namin. Sige, pwede naman. Sure ka? Kasi, kumpleto kami sa banda. Yun nga lang, wala kaming singer. Pwede bang ikaw na lang? Medyo nahihiya ako eh. Sa susunod kong punta ng church, sama ka sa akin. Tapos, tsaka ka mag-decide kung pwede kang kumanta. Baka kasi hindi bagay sa simbahan nyo ang boses ko. To naman, ang ganda-ganda kaya ng boses mo. Hindi no, sat ko lang kaya. Basta, magkita na lang tayo sa linggo. Kita kits! Bye Jillian, kita kits! Ano Sarah, kamusta? Nag-enjoy ka ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Masaya rito sa church namin. Alam mo, ngayon lang ako naka-attend sa ganito. Ang saya pala. So ano, payag ka nang kumanta sa susunod na linggo? Payag ka nang ikaw ang singer namin? Pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, take your time lang Sarah. Makakapaghintay naman kami. Thank you ha. So, paano? Mauna na ako? Ay, teka, wait lang. Ipapakilala kita kay Jacob. Kuya Jacob, punta ka rito. Ipapakilala kita kay Sarah. Dali! Wag na kaya, Jillian. Nakakahiya eh. Ano ka ba? Okay lang yan.
Yes, Julian? Ayun! Kay Jacob! Si Sarah nga pala. Sarah, si kay Jacob. Siya yung sinasabi ko sa'yo na drummer namin. Ikaw pala si Sarah. Nice meeting you, Sarah. Nice meeting you rin po, Kuya Jacob. So, paano ba yan? Ikaw na ba yung bagong singer namin? Pag-iisipan ko pa po. Masaya dito sa church namin ha. Basta, atin ka lang palagi. Asan ka next week ha? Sige po. Brigada Love Lines, siya po si Jacob. Drummer sa church namin, kung saan in-invite ako ni Jillian na nakilala ko noong 16 years old ako. Sa una pa lang naman, kuya na ang tingin ko sa kanya dahil 8 years ang age gap namin. Makalipas ang ilang pang pag-attend ko sa church ay napapayag na rin ako ni Jillian na maging vocalist ng banda nila. Kaya naman simula noon, marami na rin akong naging kaibigan sa simbahan at kasama na doon si Jacob. Nariyan yung gumawa siya ng paraan para makuha ang number ko, para ma-text niya ako. Palagi kami nagkakamustahan, nag-uusap tungkol sa church at hindi ko namamalayan na sa paglipas ng panahon, nag-e-enjoy na akong kausap siya. At marahil, isa sa pinakakaibang bagay na nagawa ko dahil kay Jacob, yun yung pagsusulat ng kanta tungkol sa kanya. Sarah, ano yung mga sinusulat mo? Wala ito, Kuya Jacob. Hanggang ngayon ba, kuya pa rin ang tawag mo sa akin? Jacob na nga lang sabi. Okay, Jacob. Pero, ano nga yung sinusulat mo? Ito? Wala. Mga kanta lang yan. Kanta? Susulat ka rin ng kanta? Oo, libangan ko na rin yan. Talented ka talaga, Sarah, no? Tukol naman sana mga sinusulat mo. Wala lang, kung ano-ano lang. Sus, patingin nga. Wag na, hindi pa yan tapos. Saka na lang kapag natapos ko na yung kanta. Sarah, di ba hindi pa tayo ganoon katagal na magkakilala? Tinuturing mo naman akong kaibigan, di ba? Oo naman. Anong klaseng tanong yan? Halos araw-araw na sa tayo magkausap. Sobrang komportable ko sa'yo. Palagi rin tayo magkasama sa church. At kahit pa sa paggala, magkasama rin tayo palagi. Ano bang ibig mong sabihin? Kapag ba sinabi ko sa yung nagugustuhan na kita, iiwasan mo ba ako? Anong sabi mo? Sabi ko, kapag ba sinabi kong nagugustuhan na kita, okay lang ba o iiwasan mo na ako? Pero, para na po kitang kuya eh. Kuya ba ang tingin mo sa akin? Kuya naman talaga eh. Pero sagutin mo yung tanong ko, iiwas ka ba? Hindi ko alam. Pero okay lang ba na magustuhan kita? Ayos lang siguro. Jacob, ilang beses ko nang nasabi sa'yo, di ba? Kuya ang tingin ko sa'yo. Kapatid. So, wala talaga akong chance. Hindi ko alam. Simple lang naman tanong ko eh. Payag ka ba na ligawan kita? Ang hirap kasing sagutin. Anong mahirap dun? Tatanggapin ko naman kung hindi ang sagot mo eh. Yun nga eh. Hindi ko kayang sabihin na hindi. Parang nagsisinungaling ako sa sarili ko kung hindi ako papayag na ligawan mo. Sinubukan ko namang baliwalain yung thought na gusto mo ko eh. Pero ang hirap kasi. Ang hirap kasi habang tumatagal, parang nagugustuhan na rin kita. Teka Sarah, anong sabi mo? Oo. Kaya dun sa tanong mo na kung pwede mo akong ligawan, sige, oo, pumapayag na ako.
Brigada Love Lines, tumagal ang panliligaw sa akin ni Jacob ng halos 1 taon. Naroroon yung mga effort niya. Kagaya ng personal na pagharap sa family ko, lalo na kay mama na sobrang istrikto. Kaya naman, naging mas sigurado pa ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Jacob! Bakit ka naman nagpunta pa dito? Ang lakas ng ulan! Tingnan mo! Basang-basa ka! Alam mo naman na gusto ko lagi ka nakikita, diba? Pwede ka naman sa ibang araw na lang pumunta Hindi yung ganitong panahon. Sarah, okay lang. Alam mo naman na gagawin ko lahat basta makita ka lang Nandito ka na rin naman. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Bigla naman akong kinabahan dyan. Jacob, 1 taon ka na rin naman nang liligaw sa akin, di ba? Nakikita ko naman lahat ng effort mo. Alam ko rin na mabait ka. Pero kasi, Anong pero? pwede bang tumigil ka na? Tumigil saan? Pwede bang tumigil ka na ng panliligaw sa akin? Ha? Bakit? Akala ko ba nakikita mo ang effort ko? Akala ko ba mabait ako? Tsaka di ba sinabi mo dati na nagugustuhan mo na rin ako? Pero bakit mo ko patitigilin sa panliligaw? Tumigil ka na kasi sinasagot na kita. Ha? Sinasagot mo na ako? Oo nga, kinakabahan ka ba? Yes! Girlfriend ko na si Sarah! Wala hanggang sa dulo. Brigada Love Lines, 2017 na maging kami na ni Jacob. Masaya kami at palagi kami magkasama. Pareho rin kami nag-serve sa church namin. Pero kagaya ng maraming relasyon, hindi palaging masaya. Maraming plot twist ang dumaan. May mga challenges na parang kung magiging mahina, bigla ka nalang bibitaw. Na-burnout ako, Brigada Love Lines. Wala kami naging ibang bonding kundi ang church, serve kay Lord, attend ang prayer meeting, handle ng youth people. Sa madaling salita, nawalan na kami ng oras sa isa't isa. Pero dahil pa rin sa Panginoon, nalagpasan namin yon. Hanggang sa dumating sa puntong nagkaroon ng calling si Jacob para maging pastor. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Bakit? Ayaw mo ba na pumasok ako sa Bible school? Matagal ba yun? Oo, matagal din. 4 na taon ang ilalaan para makakuha ng license para makapagpastor at pioneer ng church. Kung iyon naman talaga ang misyon mo mula noon pa, susuportahan kita sa desisyon mong yan. Huwag kang mag-alala. Kaya mo ba ng LDR tayo? Kakayanin. Mahal kita, Jacob. Kaya kakayanin ko ang lahat para sa ating dalawa. Basta, ingatan mo dun ang sarili mo Oo naman. Mahirap lang kasi magiging busy ako sa loob ng Bible school. Hindi pwedeng gumamit ng cellphone parati. Limitado lang. Basta kung kailan ka uuwi rito, hihintayin lang kita. 4 na taon lang naman yun. Mabilis lang yun. Pangako, Sarah. Pagkatapos ko sa Bible school, sa'yo agad ako pupunta. Na mag-decide si Jacob na pumasok sa Luzon Bible College sa Pangasinan. 3rd year college ako noong pumunta siya roon. Sinuportuhan ko siya sa kagustuhan niyang maging pastora. Wala rin naman kasing magiging masamang epekto yon sa relasyon namin. Pero sa kabilang banda, inihanda ko ang sarili ko kasi nga magkakalayo kami. At hindi naging madali noong nagsisimula nang mawalan kami ng komunikasyon.
dahil sa pagpasok niya sa Bible School. Maraming tumatakbo sa isip ko noon. Iniisip ko na baka distraction lang ako sa pagpapastor ni Jacob. At nung time na minsang umuwi siya rito, puro tungkol sa mga kaklase niya ang kwento niya. Hindi niya man lang nabanggit kung namimiss niya ba ako. Kaya parang mas tumibay ang paniniwala ko na para talaga siya sa pagpapastor at baka nga hindi kami para sa isa't isa. Ayoko magpaka-selfish at maging rason ng pag-back out niya sa Bible School. Kaya naman, isang malaking desisyon ang ginawa ko for the sake of each other's calling. Jacob, masaya ka pa ba sa relasyon natin? Ano namang klaseng tanong yan? Kasi Jacob, nahihirapan na ako sa sitwasyon natin eh. Ang hirap pala simula nung nag-LDR tayong dalawa. Pero syempre, hindi naman kita pwedeng sisihin kasi alam ko na calling mo ang pagpapastor. At masaya ka sa bagay na yan. Siguro, mas mabuti na kay Lord ka na muna mag-focus. Ano bang ibig mong sabihin? Jacob, alam kong mahirap tong gagawin ko. Pero sa palagay ko, ito yung tama nating gawin. Maghiwalay na lang muna tayo. Ha? Bakit? Mahal kita, Jacob. Pero ayoko maging kaagawang Panginoon. Hindi ako pwedeng magreklamo dahil alam kong sumusunod ka lang sa patakaran ng Bible School. Suko ka na ba? Akala ko ba kaya mo kahit magkalayo tayo? Akala ko rin eh. Pero ang hirap pala. Mas mabuti nang mag-focus ka dyan. At ako, magpo-focus na lang din muna ako sa pag-aaral ko. Pero sandali naman, Sarah. Ikaw naman lang nagdesisyon yan ah. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung okay lang sa akin na magkahiwalay tayo? Sarah, hindi ako pumapayag. Pwede naman nating pagsabayin ah. Hindi mo naiintindihan ang part ko, Jacob. Pero Sarah... Jacob! Nakapagdesisyon na ako. Papalayain na muna kita. At kung tayo talaga sa huli, siguro ang Panginoon na ang gagawa ng paraan para magkita ulit tayo. Sige. Irespeto ko yung desisyon mo ngayon. Pero pangako, Sarah, pagkatapos ko sa Bible School, babalik ako at pakakasalan kita. Mahal na mahal kita, Sarah. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Brigada Love Lines, hindi ko inakala na darating ako sa point na makikipaghiwalay ako sa lalaking binil ko na ang future sa kanya. Ininvest ko na ang lahat, tapos gigising na lang ako isang araw na kailangan ko na siyang palayain. Kasi baka mahirapan lang kami pareho at ayokong maging dahilan para hindi niya maisakatuparan ang pagpapastor niya. Lumipas ang 2 taon at nanatili sa Bible School si Jacob. May mga pagkakataon na nagpipreach siya sa church namin at doon may mga nababanggit siya na papakasalan niya raw after 3 years. Kagaya rin sa pangako niya noong maghiwalay kami. Pinanghawakan ko yun, Brigada Love Lines. Naniniwala ako na balang araw magkakabalikan kami sa will ng Panginoon. Uy, Sarah, musta ka na? Ito, maayos naman. Ikaw, kamusta ka ba sa Bible School? Ito, masaya ako, Sarah. Masaya sa Bible School. Mabuti kung ganon. Siya nga pala.
Yung nabanggit mo kanina sa preach mo. Totoo yun, Sarah. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo eh. Ikaw pa rin naman ang puso ko. At kagaya ng pangako sa'yo noon, pakakasalan kita pagkatapos ng Bible school ko. Siguro, kaya ko namang maghintay. Kayanin mo, Sarah. Kayanin mo para sa ating dalawa. Siya nga pala, baka hindi na muna ako tumuloy sa Bible school. Ha? Akala ko ba magsisimula ka na rin? Napag-isip-isip ko kasi na tatapusin ko muna tong kurso ko bago ako pumasok sa Bible school. Sayang. Kung nagkataon, maabutan mo pa sana ako roon. Pero hindi bale. Kung yun talaga yung desire ng puso mo, hindi kita didiktahan. Salamat, Jacob, ha? Paano? Hanggang sa muli nating pagkikita? Hanggang sa muli, Sarah. Brigada Love Lines, lumipas pa ang taon. Nabalitaan kong nakagraduate na sa Bible School si Jacob. At kagaya ng pangako niya sa akin, yun talaga ang ina-expect ko. Pero masyado talagang mapagbiro ang tadhana. Dahil ang inaasahan kong kasal, kagaya ng pangako niya, hindi pala yun mangyayari. Jillian! Bakit ka ba sumisigaw? Nakakabulahaw ka ng kapitbahay. Kasi naman may nakita ako sa social media. Na ano? Picture ni ano? Sino ba? Si Jacob. Ayan Picture na nakagraduate na nga siya. Pero may kasama siyang iba. Nakaakbay siya at ang nakalagay sa caption, girlfriend niya. Girlfriend? May girlfriend na si Jacob? Joke siguro yan, no? Anong joke? Totoo. Ayan maliwanag pa sa sikat ng araw. Baka naman kaibigan niya lang. Kaibigan? May kaibigan bang ganyan ka-sweet sa picture? At saka, ang nakalagay akala ko ba may pangako siya sa'yo pagkatapos ng Bible school. Babalikan ka niya. Sabi niya pa, 'di ba, pakakasalan ka niya? Ano nangyari? Hindi ko alam. Paano na kayo? Hindi ko rin alam. Tsaka, matagal naman nang wala kami. Sige na. Mauna na ako. May gagawin pa nga pala ako. Teka, Sarah. Akala ko ba kakain tayo sa labas? Okay ka lang ba? Oo naman. Okay lang. Okay lang ako. Brigada Love Lines, totoong promises are meant to be broken. Noong time pala na nasa Bible school si Jacob, ay nagkaroon siya ng girlfriend, pastora sa Bible school. Sobrang sakit para sa akin kasi kahit hanggang noong mga oras na yon, hindi nagbago ang pag-asa ko na babalikan niya ako. At ang akala kong babalik siya, hindi na pala mangyayari. Brigada Love Lines, si Jacob ang first boyfriend ko. Noong una, hindi ko talaga ma-imagine na wala siya sa buhay ko. Tapos nangyari nga. Akala ko talaga noong una, si Lord ang hadlang. Si Lord ang kaagaw ko. Pero hindi pala. Ibang babae pala ang magiging hadlang para hindi kami magkabalikan pa ni Jacob. Kung may natutunan man ako sa karanasan kong ito, siguro yun yung pagdating sa pakikipagrelasyon, napakahalaga na isang guni mo ito palagi sa Panginoon. Para naman sa mga kabataan, huwag magmamadali sa pakikipagrelasyon. Siguro may mga pangyayari talaga sa buhay natin.
na pinapayagan ng Lord for a good purpose. If it's the will of the Lord, accept it with fully hand. Para kay Jacob, salamat sa 7 taon. Salamat kasi mas nahanap ko na rin ang sarili ko. Mas naging matapang ako. Na kahit pa yung ipaubaya ka sa taong nakalaan talaga para sa'yo, nagawa ko. Sa ngayon, Brigada Love Lines, nakamove on ako. Fully healed sa tulong ng Panginoon. Patuloy pa rin ako maglilingkod kay Lord. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Brigada yours, Sarah.